ito na kung saan po mga kababayan, itong DDS reporter na si Eden Santos, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay napahiya at pinagtawanan ng kapwa reporter sapagkat tila mga kababayan ang babaeng ito ay talagang bida-bida at hindi man lang gumagawa ng kanyang asignatura or ng kanyang assignment mga kababayan sa kanilang bahay, di ba? Ngayon mga kababayan nakakuha po ng napakaraming komento at nakakuha rin ng napakaraming reaksyon itong si Eden Santos sa pagkakapahiya mga kababayan dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Basta DDS talaga, mahilig kasi sa fake news. At pag-uusapan din natin mamaya mga ka-GPnatics, eto, sino nga bang nasa likod ng di umano ay pinaplanong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? At ang katanungan natin, ito ba ay mga kababayan uusad or hindi? At syempre, pag-uusapan din natin mamaya, ito BGC Boys mga kababayan, may secret agreement daw kay Sara Duterte? Wow! Ano kaya yun? At syempre pag-uusapan din natin mamaya itong si Senadora Amy Duterte mga kababayan na number 1 ipokrito daw ayon dito kay Ping Lacson mga kababayan. Kaya itong si Ping ay pumalag kay Senadora Amy. At syempre pag-uusapan din natin mamaya ang pamilyang Marcos mga kababayan dito po sa naging kasalan itong si Governor or Vice Governor Manotok mga kababayan. Diyos ko, nakita ko yung pagmumukha ni Amy, talagang nagulat Bakit nga ba? Hindi ba imbitado ang Pangulo at sinisilip ito ng mga DDS mga kababayan? At bakit itong si Amy ay dinedma ng mga bisita? Wala siyang friend. Anyway, good afternoon sa inyong lahat. Magandang hapon, Ma'am Mary Jane De Vera, Edgar Magno Guevara. Parang mas maganda yung ganito, no? Kahit pa paano marami yung nagla-like pag naka-subscriber mode. Shoutout din kay Sir Michael Pangan, Ma'am Susana Gander, Ma'am Alin Arsenas, magandang hapon. Maribik Giray, syempre si Baby Agayid ng Saudi. At syempre mga kababayan, nandito rin si Ma'am Lorena Pajardo, Sir Smokey, kay La Union, kay Ligaspi, may La Union na, may Ligaspi pa. Susunod yan, may Leyte na, may Tacloban, may Davao. Ay, Ma'am Lenida Negrillo, shoutout po Miguel Usamad, Florecita Soria Estudioso, at sino-sino pa, Ma'am Luz Biminda Martinez. Andito rin mga kababayan si Arsenio Malinaw, hindi malabo. At syempre nandito rin si Ma'am Vivian De Vera, yun, good morning kabsat. At syempre mga kababayan, Sir Romulo Bumanlag, aloha. Si Ma'am Yuki Sawaki, andito rin. At syempre sa lahat po ng mga silent viewers natin, naimbag nga malem kada kayo amin apo. Andito rin si Rosario Palomo. At syempre mga kababayan, si Ma'am Susana Martinez, Imelda Castro, Cristino Santos. Para pa kayong bago, basta DDS, bobo. Okay, eto na mga kababayan. Ayaw mo sa mas lulo, mas lulo? Mas bate. Okay, mga kababayan, ito panoorin natin ang eksena po dito sa press conference ni Ted Herbosa or ni Secretary Ted Herbosa ng DOH mga kababayan na talaga naman po ay shoutout po sa inyo dyan sa Washington DC Tabetran. Okay? Ito na mga ka-GPnatics at talaga naman DDS to basta DDS di umano ay Bob. Hindi, mga kababayan, ito tingnan lang natin at kayo na bahalang umusga kasi naman etong si Eden Santos nagpapahalata mga kababayan. Ako po doon sa Basic Accommodation Secretary. Teka. Ito po yung mga government hospital. Wait guys. Bakit si Doris Bigornia ang lumalabas dito? Hindi naman ikaw, Doris, mamaya ka na. Diyos ka. Ito.
Ito ay usapin mga kababayan ha, kung ano po ang nakakasakop dito sa PGH. Kasi nga, ang alam nitong si Eden Santos at ang pinapakalat nila mga kababayan, may mga balita daw na nagrereklamo ng mga kababayan natin dahil public hospital naman daw ang PGH. Pero bakit hindi raw sila mga kababayan na zero billing? So ngayon, umalma itong si DOH Secretary Herbosa, mga kababayan, mga ka-GP Natics, at ipinaliwanag nito na ang PGH ay hindi po sakop, mga kababayan, ng DOH. Ito po ay sakop, mga kababayan, dito, malalaman nyo. Tama po ba? DOH Ako po doon sa Basic Accommodation Secretary. Ito po yung mga government hospital. Tama po ba? DOH Hospital. Ayan, So for DOH zero balance billing, Yes. basic or ward accommodation. Ito yung shared accommodation. Apo, sa zero balance billing po Yes. ito. Ano pong iba pang programa ng DOH na maaari pong makatulong naman doon sa mga kababayan natin na yung kanila pong sakit ay hindi naman po pwedeng i-treat under the basic accommodation. So kailangan din po talaga nila doon sa private hospital dahil yung sakit po nila ay hindi po matitreat doon sa mga ospital. May I know what condition that is? Like cancer, We treat cancer in government hospitals. gaya po ng PGH. Mga kababayan, meron daw may mga sakit na hindi kayang i-treat o i-treat, mga kababayan. 'Di ba? Ngayon, na sinasabi ni Eden Santos, itong cancer. So dapat pag cancer ba pupunta na tayo sa mga private na hospital kasi hindi kayang i-treat ito ng mga public hospital. Sabi ni Ted Herbosa, we treat cancer. 'Di ba? Si Eden Santos, mga kababayan, nagtataka, parang nagbabuffering. Teka, you treat cancer pero nasa PGH 'yun. Pero bakit parang hindi na-accommodate? Oh. Gaya ng DOH hospitals. Oo. PGH is DOH hospital. No, it's not a No? DOH hospital. It's a University of the Philippines hospital. So hindi na po siya yung parang yung government hospital like before. It's a government hospital, but it's a university-based hospital. Nakita niyo mga kababayan, alam naman natin and we all know, lahat tayo nakakaalam. Ang PGH is a public hospital. It just so happen, mga kababayan, hindi sila under ng DOH. Okay? Yung ibig sabihin, ang mga kababayan, kaya nga tinawag to na UP PGH Hospital kasi ang Department of Higher Education, mga kababayan, CHED, CHED ang may hawak dito. Tawag dito? Yung may hawak ay hindi po DOH. Okay? Iba kasi yung parang tumatakbo sa utak nitong si Eden Santos, pati ako nalilito ng bahagya. It's not under the Department of Health. It was never under the Department of Health. Ano po yung mga ospital na Madami tayong misconception, ano? ng ating mga kababayan kasi po akala nila ang PGH ay under din ng DOH. Mga kababayan, dinamay pa yung mga kababayan natin, parang ikaw lang ata hindi nakakaalam. Eden Santos, tingnan mo yung kasamahan mo, tawa ng tawa. Sabi niya, daming misconception, sabi ni Secretary Ted Herbosa. Kasi nga, mismo mga reporter, kagaya ni Eden Santos, yung nagpapakalat mga kababayan na nagkakaroon ng misleading, di ba? Mini-mislead nila yung mga tao na, hindi naman pala totoo yung sinasabi nila na zero billing, di ba? Yung accommodation yan, kasi may cancer pero diyan hindi naman na mukhang public yung PGH, hindi nakabilang sa public, private na pala. Hindi, mali yun mga kababayan, nananatili pong public ang PGH. Kaya lang ito po ay under ng CHED. Okay? Hindi po under, so that's the job of the media to tell people that the Philippine General Hospital is called UPPGH, University of the Philippines, Philippine General Hospital. Okay. It is under the budget of the Commission on Higher Education. Oo. Hindi siya budget ng Department of Health. Commission on Higher Education, mga ka-GP Natics.
Doon manggagaling yung budget. Okay? Yung budget lang naman ang pinagtatalunan dito eh. Na hindi po alam nitong si Eden Santos. Kaya kumbaga, mga kababayan, ibang usapin yung sinasabi nila pagdating po sa kailangan pag yung mga bill dito ay bakit hindi sinasagot ng DOH? Bakit hindi may apply yung zero billing? Yung ganon. Mga kababayan, but then again tayo po, kahit nasabihin natin na hindi yan sakop ng DOH, marami pa rin pamamaraan, marami pa rin pong ways na pwedeng magamit natin para yung mga bill natin ay mapababa. Nandyan pa rin ang, di ba? Nandyan pa rin ang SWA. Nandyan pa rin ang DSWD. Ang alam ko ang SWA, part ito ng DSWD. Di ba? So ano-ano po yung mga ospital na ito para po yung mga kababayan natin, alam na nila kung saan po sila. Tingnan mo, kamot ulo, oh. Tingnan mo, kumakamot ng ulo. Kumakamot ng ulo yung kapwa niya reporter. Mga kababayan, sabi ni Mamarin Arsenas, ang angtong si Eden. May Cancer Institute ang PGH, bobo. Diyan naging cancer-free ang nanay ko. Mga Jiminatics. So parang gustong sabihin dito ni Eden, wag na natin papuntahin pala yung mga kababayan natin sa PGH kasi hindi po ito public. Parang yung ganon, yung gusto niyang sabihin. Kaya po, binara siya ni Ted Herbosa. Public, never naging private ang PGH. At itong PGH is under ng Commission on Higher Education. Diba? Mga kababayan, natatawa ko dito sa kasama nyo. Tingnan nyo. Nagkakamot na lang ng ulo eh. Kulit din eh, no? Sir Smokey. Tapos mga kababayan, gusto niya, si Ted Herbosa ay enumerate pa yung mga ospital, mga kababayan, na under po ng DOH. Madali namang hanapin sa Google yan eh. Diba? Pupunta para sa zero balance billing. Ang matagal na po nating inanunsyo, nasa website po ng Department of Health ang listahan ng DOH hospitals sa lahat ng region ng Pilipinas. Dito po sa Metro Manila na lang po. We have 22 in Metro Manila. Do you want me to enumerate them? Pwede naman po para mas... I'll just send you the list of the Okay, 22. Sabi ni Ted Herbosa, mga kababayan, I'll send you the list. Sa kanya lang, Sa kanya lang exclusive. Parang sinabi ni Ted, napakabobo naman itong taong to. Nagme-melt na si Eden dito. Tingnan mo, grabe yung tawa dito ng kasama niya mga reporter. Hindi lang ito pero ito yung kumbaga sa camera, mga kababayan, ito yung kitang-kita na talagang grabe po yung halakak. Di ba? Hindi ba kumbaga hindi ba nakakaramdam itong si Eden Santos sa kanyang mga pinaggagawa? My God. 'Di ba? Hindi niya napapansin yung mga kasama niya na tinatawanan na lang siya. Kumbaga, mga kababayan, kahit itong nasa harap na to talagang grabe rin ang halakak 'Di ba? Sabi ni Ma'am Carmelita Shock, matagal ng public ang PGH, ipinanganak ako sa PGH. Kasi nga, nagkakaroon ng misconception, mga kababayan, dahil bali-balita kasi maraming umaangal. Marami nagsasabi, bakit ganun? Sa PGH is a public hospital, bakit hindi naman kami nagsi-zero billing? Sabi nung iba. Ngayon, mga kababayan, kinagat yan ni Eden Santos. Ganyan kasi yung kwento Kinagat yan ni Eden Santos. Parang sabi niya ganun, kala ko ba lahat ng hospital ay zero billing na, yung mga public hospital. 'Di ba? Mga kababayan, hindi lahat ng public hospital, particularly ang PGH, ay mayroong zero billing. Okay? Kasi nga hindi po siya under ng DOH ang PGH.
under siya ng UP-PGH. Tinatawag siyang UP-PGH kasi hawak po siya ng university. Ito ay hawak ng Commission on Higher Education. So kung hindi man natin mazero ang billing ng PGH, it doesn't mean, mga kababayan, na ito ay private. It doesn't mean na yung mga mayroong sakit na cancer ay hindi mo na pwedeng dalhin sa PGH kasi nga hindi ka naman pala magsi-zero billing. Hindi ganoon ang sistema. Ang sistema, mga kababayan, halimbawa, 'di ba, sabi ni Herbosa, we treat cancer. Right? We treat cancer. So pwede mo siyang ipunta diyan. Kaya lang yung inaasahan mo na magsi-zero billing ka ay hindi maaari. Maaring mabawasan ito ng napakalaking porsyento. 'Di ba? Napakalaking porsyento. Maaring pag inilapit mo 'yan sa DSWD, nilapit mo 'yan sa SWA, yung sabihin natin, mga kababayan, kasi ako dati parang 115,000 yung operation. Okay? Parang ang binayaran ko lang ata noon, lumalabas lang na nasa ano lang, nasa 8.5, parang ganon. 8.5. Malaking bagay na yun, ha? Diyos mio. Paano pala kung halimbawa, no, na sa Maynila ka lang, tapos ngayon, ay may sakit ka na cancer, at kailangan mo nang itakbo. Dahil sa nabalitaan mo, DDS ka, nakinig ka kay Eden Santos, mga kababayan, Diyos mio Marimar. Naghanap ka ng ibang mga ospital na hindi mo naman alam. Dahil nga, nakinig ka kay Eden Santos, wala na. Namatay na yung pasyente nang hindi natitreat ng maayos dahil nga pinakinggan si Eden na sabi niya, hindi na po public ang PGH, parang private na po siya. Was never a private hospital ang PGH. Okay? Yun ang sabi. Lahat naman tayo nakakaalam niyan. It was never, mga kababayan, na naging private hospital ang PGH. Nakakahiya to. Yan ang pinagmamalaki ng mga DDS. Kulang. Mukhang hindi gumawa ng assignment niya. Mukhang hindi po gumawa ng kanyang gawain nito. Dapat, bago ka sumabak sa isang interview, may lakas ka ng loob na magtanong. Mga kababayan, you should do your assignment first. 'Di ba? Dapat ikaw bilang isang reporter, dapat equip ka. Alam mo dapat yung how to alam mo yun, how to parang ako na nalilito dito 'Di ba? How to answer around the bush. Parang ganoon. Kahit paikot-ikutin ka, alam mo kung ano yung mga isasagot mo, alam mo yung mga itatanong mo. Diyos mio. Yan ang sumpa ng mga Duterte pag DDS ka, kahit anong talino mo, nagiging bobo at tanga. Mga mangmang kasi. Good day po sa lahat watching from Riyadh. Kahit anong paliwanag kay Eden, kahit abutin pa ng isang taon, hindi siya makakaintindi, bobo at tanga. Diyos ko, grabe na nga yung ginagawang katatawanan na nga siya ng mga kasama niya, di pa siya nakakahalata. Diyos ko, pag ako siguro, mga kababayan, mga ka-GP, wala na akong mukhang iyaharap, di ba? Hoy, Eden, ang bobo mo, mana ka talaga sa mga amo mong si Sara Lustay. Marami diyang nagpapagamot sa PGH, sa may sakit, sa matres, at iba pang sakit sa Big C. Meron kasing semi-private dyan at libre paanakan. Yun kasi, mga kababayan Dapat magsaliksik ka talaga muna. Dapat fully equipped ka kapag pumunta ka dyan sa isang interview, sa isang press conference. Tapos may guts ka pa to ask something. 'Di ba? Pinapahalata mong bobo ka Ako sa totoo lang, kapag alam kong sasablay ang tanong ko, hindi ko yan itatanong. Makikinig muna ako. Ang gagawin ko ay makikiramdam ba ako, tama ba yung itatanong ko? Tama ba yung sasabihin ko? Kasi hindi mo na yan mauulit I mean, hindi
hindi mo na yan mababawi. Di ba? Magkano kaya ang bayad sa kanya ng mga Duterte? Yan lang, hindi natin alam. Di ba? Sir GP, sa Bataan po meron walang zero balance, walang bayad, kaya lang sa gabi po pwede ilabas ang pasyente. Ano to? Merong walang zero balance? Meron tapos wala. Sorry. Sorry Sir Michael Pangan, di ko magets. Merong walang zero balance. Eden Santos, mag-research ka muna bago pumunta sa press conference sa Malacanang. Diyos mio Marimar, mga ka-GP Natics. Ulitin ko lang ha, tingnan nyo kung paano po siya pinagtawanan talaga dito. Ako po doon sa Basic Accommodation Secretary. Ito po yung mga government hospital, tama po ba? DOH hospital. Ayan, So for DOH zero balance billing, Yes. basic or ward accommodation. Ito yung shared accommodation. Apo, sa zero balance billing po Yes. ito. Ano pong iba pang programa ng DOH na maaari pong makatulong naman doon sa mga kababayan natin na yung kanila pong sakit ay hindi naman po pwedeng i-treat under the basic accommodation. So kailangan din po talaga nila doon sa private hospital dahil yung sakit po nila ay hindi po matitreat doon sa mga ospital. May I know what condition that is? Like cancer. We treat cancer in government hospital. Doon pa lang sablay na kaagad siya, mga kababayan. Doon pa lang, sa cancer. Sablay na kaagad siya. So dito misleading, alatang halata na kapag pinakinggan mo yung mga DDS, maliligaw ka talaga ng landas. Mga kababayan. So iisipin, kung ikaw DDS narinig mo si Eden Santos, tapos may sakit ka ng cancer. 'Di ba? Dahil alam mong hindi ka matitreat doon, alam mong takot ka kasi wala kang pambayad. 'Di ba? Wala kang pera. Hindi ka pupunta sa PGH kasi akala mo private hospital na 'yan. Akala mo yung doon, yung bayad ay napakamahal na hindi mo na pwedeng ilapit, mga kababayan, sa DSWD, sa SWA, 'di ba? Wala na. Siguro dead on arrival na ang mangyayari doon sa pasyente mo. Oh. Gaya po ng PGH. Gaya ng DOH hospitals. PGH is DOH hospital. No, it's not a No? DOH hospital. It's a University of the Philippines hospital. So hindi na po siya yung parang government hospital like before. It's a government hospital, but it's a university-based hospital. It's not under the Department of Health. It was never under the Department of Health. Okay. Ano-ano po yung mga ospital? Okay, paglilinaw ko lang, mga kababayan, baka malito din kayo Ang sinasabi ko, yung kay Eden Santos, ang kanyang assessment, ang PGH is is a private hospital. Okay? Na hindi po walang zero billing. Tama naman 'yon, walang zero billing doon, pero mapababa pa yung babayaran mo diyan sa sa PGH. Yung PGH is under ng UP, ng Commission on Higher Education, UP-PGH, mga ka-GP Natics. Ang nagtutustos sa kanya, ang budget ay nanggagaling sa Commission on Higher Education. So kung talagang ang hahanapin mo ay zero billing kaagad, mga kababayan, at ang sakit mo ay halimbawa cancer, pumunta ka, mag-research ka, tingnan mo yung mga hospital na public siya, pero mga kababayan, under siya ng DOH. Okay? Para tama po yung ating paliwanag, baka malito din yung iba Kasi nga, mas nauuna yung pagtawa ko, yung pag-aasar ko dito kay Eden Santos. Hospital na Madami pwedeng tayong misconception, ano? ng Madami ating tayong mga misconception. kababayan kasi po akala lang ang PGH ay under din ng DOH. Akala po ng taong bayan na ang PGH ay under din ng DOH. Wow! Mga ka-GP Natics, naghanap ng naghanap ng leeway, naghahanap ng paraan para lumusot si Eden. Kunwari hindi siya yun. 'Di ba? Kunwari hindi siya yun. Yung nagtatanong, kunwari ibang tao yung naliligaw.
Hindi po under, so that's the job of the media to tell people that the Philippine General Hospital is called UPPGH, University of the Philippines, Philippine General Hospital. It is under the budget of the Commission on Higher Education. Hindi siya budget ng Department of Health. Oo. So ano-ano po yung mga ospital na ito para po yung mga kababayan natin, alam na nila kung saan po sila pupunta para sa zero balance billing. Ang matagal na po nating inanunsyo, nasa website po ng Department of Health ang listahan ng DOH hospitals sa lahat ng region ng Pilipinas. Dito po sa Metro Manila na lang po. We para have yung- 22 in Metro Manila. Do you want me to enumerate them? Pwede naman po para mas... I'll just send you the list. Mga ka-GP na. Yung, alam mo, okay sa akin yung caption nito eh, no? Talagang, alam mo yung DDS na feeling smart ka, pero mangmang ka pala, wala kang alam. Sir Legaspi, tumpak. Taong bayan, yung ginagawa niyang leeway para hindi siya mapahiya, para makalusot dun sa katangahan ni Eden na siya ay talagang walang alam at hindi gumawa ng kanyang assignment. 'Di ba? Ng kanyang takdang aralin. Taong bayan ang kanyang ginagamit kasi yung taong bayan hindi alam kung ang PGH ay under ng DOH. Diyos ko, maliit pa lang ako, di ba? Maliit pa, bata pa lang kayo, alam na alam nyo, dyan din kayo pinanganak. Yung iba, dyan din na nanganganak. Oh, dyan nagpapagamot. Ako, nung na-aksidente ako sa mata noon, mga kababayan, na maliit pa ako, no? When I was 7 years old, dyan na talaga. Pero nalaman ko yan na ito ay hindi po under ng DOH. Matagal na rin siguro, nasa elementary pa ako nun. Oo. Naku po, parang pumunta sa gera na walang dalang sandata. Masasabi ko siguro, may dalang barel pero walang bala. Or may dalang bala, wala namang barel. Diba? Oh. Ito kasi ang pangit kasi dito, yung misconception, yung misleading. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kapag ang tao na pinapanood nyo, ang tao na pinapakinggan nyo ay mali-mali, no? Ako hindi ko sinasabing perpekto ako, marami ako talagang kamalian. Marami ako nasasabi minsan, nalilito kasi ako kapag nagrambol-rambol na sila sa utak ko. Pero hindi naman ako kasing tanga nito kasi unang-una, reporter ka, dapat ipakita mo na ahead ka sa mga vlogger. 'Di ba? Eto, grabe ang katangahan eh. Feeling smart. Wala naman pala. Siya lang ang walang alam. Huwag niya idamay ang taong bayan, mga kagaya niya, didilis ang hindi alam. Correct. 'Di ba? Parang pinunto niya tuloy, mga kababayan. Ganito kasi ang gusto niyang palabasin eh. Taong bayan ang sinisisi niya para yung sarili niya ay ligtas na. Ang problema kasi ganito, mga kababayan, kung alam mo na mali yung taong bayan, from the beginning or from the start, 'di ba? Na nag-ask ka ng question, dapat sinabi mo na nalilito kasi yung taong bayan eh. Sa ganito kaya kailangan natin linawin. Doon sa way ng pagtatanong mo, dapat maayos na. Dapat doon pa lang, meron ka nang in-establish kaagad na dapat hindi malito yung taong bayan. Na ang DOH, ang PGH is under ay hindi po under ng DOH. Ito ay under ng UPPGH na kung saan ang nagpopondo ay Commission on Higher Education. Kung doon sa zero billing ang pag-uusapan, hindi matik na zero billing diyan. Okay. 'Di ba? Hindi yan yung hospital na hinahanap mo na matik kagad is zero billing. Hindi yan 'yon. Kasi sa Metro Manila, there were 22 or 22 lang, mga kababayan, na hospital na under ng DOH. So ang PGH is not one of them. Okay?
Ako din, di ko alam kung ano mga hospitals yun, pero hindi naman ako ganun kabobo. Para hindi marunong mag-research, may Google naman para pagtanungan. And besides, Ma'am Vivian De Vera, as a journalist, di ba? Journalist sila eh. So, dapat mas malawak yung scope nila. Mas marami silang time to research. Di ba? Para naman equip sila pagdating po sa press con. Pag sila ay nagtanong, talagang alam natin, may intindihan, at hindi malilito yung taong bayan. Naghanap pa ng damay. Ginawa pang bobo lalo yung mga Pilipino. Samantalang siya lang naman yun. Diba? Baka gutom, sir, kaya naging dork siya. Hindi na gumagana ang utak. Diyos ko. Kakahiya. DDS. Okay, so iwanan na natin yan si Eden Santos, mga kababayan. At ito naman ang pag-usapan natin. Manang-mana talaga kay no? Kay Sarah. Kulang-kulang. siguro sa labas, mga kababayan, kapag hindi siya kasama ng mga kapwa niya reporter, yung mga journalist, siguro kung ano-ano mga pinag-uusapan nila tungkol kay Eden Santos. Siguro, mga kababayan, pagtalikod yun, grabe siya, no? Sinisi pa yung taong bayan. Siya lang naman yung walang alam. Okay.